Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Tsaka bahagi niyan, tingnan natin. Pero, Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino... O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Yan. Si Miss Michelle Hapina, vlogger ng Seventh-day Adventist. Ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo, yung ibang mga kasama niyang vloggers, ang tinig ng karunungan daw, deleted lahat na video. Si Munting Kaalaman, deleted na din ang kanyang video sa sagutan namin. Si Sinita, wala na din, hindi na nag-vlog. Pero, itong si Miss Michelle, nahawa sa ministro. Bakit? Imagine, yung paliwanag ko na kinukot ko ang pahayag ng ministro, pinutol niya. At gusto niyang ipalabas na yung pahayag na yan ay nanggaling sa akin upang aminin ko na pumunta ako sa printing press, pero sabi niya, printing place, hindi po printing place. Miss Michelle, wala pong printing place. Ha? Okay, pakinggan ninyo. Ito mga kapatid. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. tsaka bahagi niyan, tingnan natin. Pero, Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino... O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? See? Quotation ko yan sa pahayag ng kanilang ministro. Ibubuking natin. Basta sabi niya, punta daw sa printing place. Meron bang printing place? Okay. Sasagutin natin. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay. So, down na si Sineta, down na din si tinig ng karunungan daw, down na din si Munting Kaalaman. Di lang yan. Bakbak TV ng INC. Deleted na din ang mga video. Ito lang si Miss Michelle. Nahawa talaga sa kanyang mga ministro yung pag-chop-chop sa mga aklat katoliko, pati video, pinag-chop-chop. Kung mapansin ninyo, may huling bahagi sa video na agad niyang pinutol. Bakit agad niyang pinutol yon? Of course, takot na ma-discover. Gusto lang niyang ipalabas na yung pahayag na yan, kaya pinutol niya, ay huling-huli daw galing sa aking bibig. Na ano daw? Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. tsaka bahagi niyan, tingnan natin. Pero, Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino... O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Printing press, miss, ha? Hindi po, printing place. Wala yung pagkakaiba sa sinabi mo na kapatid na yung ministro ninyo na author sa Pasugo, kapatid na Leopoldo. Di ba? Ang sabi mo, kapatid na Leopardo. Iba ang Leopardo, isang uri ng hayop yan. Iba din ang Leopoldo. Okay.
So, vlogger ng Iglesia ni Cristo. Pinutol niya, pero ito ang karugtong, ito talaga ang pahayag ko mga kapatid. Oh. May iniwasan siya, may pinutol siya, para lang na ipalitaw na inaamin ko na madali lang gawin ang pagtampered, punta lang. May iniwasan siya, yung paliwanag ko. Madali lang daw umanong gawin ang pagtampered. Sabi ni Parba, punta ka lang sa printing press, palitan yung isang pahina. Nag-isip ba sila talaga? Meron kayang printing press na papayag na mag-request ka na magpa-print isa lang na pahina. Isa lang na pahina ng Bible na i-request mo na i-print sa printing press. O, so, yun talaga ang palusot na napansin niyo. Ganon siguro. Pag makita din nila, sigurado, dahil ginagamit, palagi na natin ginagamit ito sa talakayan. Yung iba, paraphrase, di natin ginagamit para sa ibang debate yon, no? Dahil sa gusto nila letra por letra. Ito, siguro ang palusot nila dito mga kapatid, sasabihin nila na nagpunta sa printing press, pagkatapos nag-request na ipaprint yung isang pahina. Yun ang palusot lang nila. Ha? Oh. Sino kaya na printing press? Sa palagay ninyo, meron kayang printing press? Pag printing press, abay, diyan basta-basta, kahit siguro magpunta ka ng printing press, isa lang na aklat ang ipaprinta mo. Meron bang printing press na papayag na magpa-print isang aklat? O kahit napalagay natin, request ka ng printing press, 2 aklat lang ipaprint mo. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Meron bang printing press na tatanggap sa request mo na mag-print ng isa lang na Bible? Siguradong walang printing press. Iwan ko kung sa kanila meron ba. Dahil sabi ni Parma, madali lang umano itong gawin, punta ka lang sa printing press. Isang aklat lang, i-request mo sa printing press na iprinta, papayag kaya ang printing press? Yon ang pinutol ni Miss Michelle ng INC, kaya nagiging incomplete tuloy. At nang pinutol niya ang video, sabi niya, huling-huli galing sa bibig ko. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Tsaka bahagi niyan, tingnan natin. Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kung di mo ginagawa? Oh, so, madaling gawin yan. Punta ka lang sa printing place daw. Iwan ko kung meron ba silang printing place. Oh, sabi ni Miss Michelle, naalala ko tuloy yung sinabi mong si kapatid na Leopardo. Okay. Imagine, ang galing talaga nila mag-chop-chop, no? Pero daming iniwasan niya. Ano yung iniwasan? Halimbawa, binuking natin sila. Binuking natin sila na gumagamit ng Bible ang kasama nila si Caesar. Tinakipan. Ito ang tunay na tampered. Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan. So, ang nakasulat kasi diyan ay sa kanang kamay o sa noo. Ito'y klarong-klarong tampered. Sa kanang kamay o sa noo. So, naggupit ng itinakip
doon sa O, ang resulta sa kanang kamay at sa noo. Ito. natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Oh. Ito po. Oh. Ito po. Ayan po yun. Oh. So, kita niyo? Ito ang tampered. Yun tingnan niyo yung Di ba? Klarong-klarong ginupit. Ayan po yun. Oh. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero. Imagine mga kapatid, siya ang may hawak sa Bible, sa kanya yan na daladalang Bible na ginagamit. Pagkatapos, kung may gupit man daw, Mr. Rolly Tesorero. ang Defensor Katoliko daw ang gumawa. Ayan po yun. Oh. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero. Siguro. Yan, Michelle. Ba't iniwasan mo ito? Ba't kumuha ka lang ng kapirasong video, pinutol mo, upang ipalitaw na galing sa aking bibig, huling-huli? Di po ba ang linaw ng pagtalakay natin, galing yan kay Parba? Confraternity version. Pagkatapos, nakita ko confraternity version. Meron din akong dalang confraternity version. Pira lang kasi yung saling yan eh. Yun pala, pinalitan yung pahina. Buong pahina. Yung buong pahina. Madali lang naman gawin yan eh. Pupunta ka lang sa printing press eh. So, yan. Doon ang galing ang pahayag ko. Galing sa kanilang ministro, madaling gawin lang. Punta ka lang sa printing press. At may rebuttal ako. Ang ginawa ni Miss Michelle, yung mga kasama mo, na-delete na ang video nila. Baka susunod naman ang channel mo. Okay, tuloy natin. Ito ginawa niya. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Sa kabahagi niyan, tingnan natin. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Pakinggan mo mabuti pahayag ko. Hindi ko sinabi, punta ka sa printing place. Wala pong printing place. Miss Michelle, ang sinabi ko, kotisyon galing kay Parba, madaling gawin lang yan, punta ka sa printing press. Iba ang place, iba ang praise. At ang karugtong na iniwasan mo, ito, madali lang daw umanong gawin ang pagtampered. Sabi ni Parba, punta ka lang sa printing press. Palitan yung isang pahina. Nag-isip ba sila talaga? Meron kayang printing press na papayag na mag-request ka na magpa-print isa lang na pahina. Isa lang na pahina ng Bible na i-request mo na i-print sa printing press. So, yun talaga ang palusot na napansin niyo. Ganon siguro. Pag makita din nila, sigurado, dahil ginagamit, palagi na natin ginagamit ito sa talakayan. Yung iba, paraphrase, di natin ginagamit para sa ibang debate yon, no? Dahil sa gusto nila letra por letra. Ito. Siguro ang palusot nila dito mga kapatid, sasabihin nila na nagpunta sa printing press, pagkatapos nag-request na ipaprint yung isang pahina. Yun ang palusot lang nila. Sa palagay ninyo mga kapatid, kayo, tatanungin ko kayo, comment kayo. Meron ba kayong nalaman? Wala, di ko pa yon alam. May alam ba kayo
na may printing press na papayag na doon ka mag-request na isa lang na pahina sa Biblia ang kanilang i-produce? Ano sa palagay ninyo? Tuloy natin. Sino kaya na printing press sa palagay ninyo? Meron kayang printing press? Pag printing press, abay, diyan basta-basta, kahit siguro magpunta ka ng printing press, isa lang na aklat ang ipaprinta mo. Meron bang printing press na papayag na magpaprint isang aklat? O kahit na palagay natin, request ka ng printing press, 2 aklat lang ipaprint. Ito ang pinutol niya at ang palusot niya huling-huli sa bibig ko. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Sa kabahagi niyan, tingnan natin. Pero, Oo. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Yan. Pinag-chop-chop na. No? Kaya, duda ko, baka maipatawag na naman ito ng ministro. No? Dahil yung mga kasama mo, di ka ba nagtaka kung bakit yung mga kasama mo wala na ang video nila? Tuloy natin. Ito ang kaniyang komento. Again, bago po kami mag-reaction, nagsusuri kami. Pinanonood namin ang iyong mga video. Oo, tama. Pinanood talaga. At sa pagsusuri mo, klarong-klaro, pinutol, pinag-chop-chop, para ma-out of context. Kuhang-kuha mo talaga ang paraan ng pangangaral ninyo. No? Di ba kayo takot na mabuking? Okay, tuloy natin. Paano ka po paniniwalaan ng mga sarili mong kapatid sa Iglesia Katolika natin kung alam nila na nandadaya ka at nangloloko? Hindi mga kapatid na nanood ngayon. Meron kayan. Ang isang totoo, masasabi ko po, ang isang totoo may malasakit sa ating kapwa, okay? Ay kung talagang pinaglalaban mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib. Kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, huwag silang maloko. Dapat po, gamitin mo yung 200 Una mga kapatid, galing mismo, hindi ito chop-chop ha, galing sa bibig niya na kung mahal mo ang mga kapatid na Katoliko, parang wag silang maloko, di inaamin yung nadala sa inyong sikta, na loko pala yon. Balik natin ha. okay, ay kung talagang pinaglalaban mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib, kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, huwag silang maloko. Para wag maloko, inaamin na din niya na ang natangay sa ibang sikta, lalo na sa kanila, naloko. Sinong manluloko niyan? Galing yan sa bibig mo. Napakinggan lang namin. Di ba? Okay, tuloy natin. Kaya delikado talaga na tulad, Miss Michelle, delikado na magiging tulad din sa ibang mga INC vlogger na nawala na. Napansin, tingnan mo, silipin mo ang channel ni Tinig ng Karunungan. Wala na, deleted na. So, ngayon, nanganganib channel mo. Dahil, palpak na palpak. Sa pahayag pa lamang, inaamin mo na dito na dapat gamitin ko ang channel ko, sabi niya, para yung natangay sa Iglesia ni Cristo, kung saan siya umabit, ay hindi naloko. Hindi maloko. Malinaw na inaamin mo na yung natangay naloko. Balik natin. mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib.
Kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, huwag silang malo. Oh, so, kung talaga ang mga Katoliko na naanib umano, mahal ko, at parang parang di sila maloko, Mga iglesia katoliko o mga umaanib, kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, huwag silang maloko. Dapat po, gamitin mo yung 255,000 subscriber mo na mapanood ka sa maayos na pagpapaliwanag. no, yan. Maayos ba yan na pagpaliwanag, Miss Michelle, na gamitin ko ang 255 subscriber ko para yung natangay sa Iglesia ni Cristo, wag silang maloko. Anong punto yan? Di inaamin mo na yung natangay sa siktang inaniban mo, naloko pala. Galing yan sa iyo. Pinakinggan lang namin ngayon, pinanood lang namin. Kaya, bago ka sasagot, isip-isipin mo namang mabuti, no? Yung mga pahayag mo. Lalong nadidiin at nalulubog sa kahihiyan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo niyan. Tuloy natin. Okay? Na hindi pala alam ng ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief na Excuse me po, paminhiin, hindi po yan prestigious belief, Miss Michelle. Pamanhiin, superstitious belief. Iba ang prestigious prestigious, iba ang superstition. Balik natin. pagpapaliwanag. Okay? Na hindi pala alam ng ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief. Oh. So, ang pamanhiin daw, di alam ng mga Katoliko. May mga Katoliko na di alam. Halimbawa, ikaw ay INC. Alam mo ba na sa isinagawang ika-50 anibersaryo, yung upuan ni Felix Manalo ay nilagay sa gitna at tinatawag sa pasugo ninyo na relikya. Alam mo ba yan? Bilang kaanib sa INC. Baka ngayon mo lang yan narinig. So ganon din ang mga kapatid nating Katoliko na although may mga alam na ang karamihan sa about superstitious beliefs dahil nasa Catechism of the Catholic Church, pero kailangan pa na ipangaral dahil may mga miyembro din na di alam na bawal para yung mga pamanhiing yan na tinatawag superstitious belief, hindi po prestigious. Ibalik natin Ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief na tinatawag mo occulticism. Pero sa halip na magturo ka ng maayos, Ano daw? Ano daw? Yung occultism? okay? Na hindi pala alam ng ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief. Prestigious beliefs. Saan kaya ang dictionary ito na may prestigious belief? Iwan ko kung ang pamanhiin daw umano ay prestigious belief. Kaburnok. Nasa linya na si Kaburnok. Fuckbuster. Ano daw? Occulticism. Occulticism. Prestigious belief. Ang daming bagong term dito ni Miss Michelle, ano? Kahit na si kapatid na Leopoldo, ano yung pahayag niya? Sa kanilang pasugo, si kapatid na Leopardo. Iba naman yung Leopardo. Iba din yung Leopoldo. Okay, tuloy natin. Tinatawag mo occulticism. O, asa naman na dictionary yung occulticism?
May makita ba tayo sa diksyonaryo na occulticism? Ang daming bagong termino niya. Kaya siguro ang mga ministro ni Felix Manalo, proud na proud sa INC na vlogger ito. Bagong mga termino niya. Wala pa yan sa diksyonaryo. Yung prestigious belief, yung occultism, wala pa yan sa diksyonaryo. Lalo nang wala yan sa talaan, wala yan sa talaan ng mga ministro, yung sinabi niyang si kapatid na leopardo. Dahil yung leopardo, alam ko, isang uri yan ng hayop, hindi yan uri ng ministro. Tuloy natin. Pero sa halip na magturo ka ng maayos galing sa Bible, ay nakikipagdebate ka, tinuro po ba sa atin ng ating Panginoon Diyos na makipag-away sa ating mga kapatid? Kayo yata, Miss Michelle, ang matatamaan yan. Bakit? Kayo ang INC ang palaging naghahamon ng debate noon. Ang INC ang naghahamon ng debate. At ang dami ng debate na nangyari. Ministro Liwagon, si Ministro Bibar. Pero nagtaka ko, yung mga debating yan, di nila na po sa YouTube. Ministro Liwanag, si Ministro Rizalito Ocampo, yung debate namin ni Rizalito Ocampo, di nila ipinupost sa YouTube. Sila ang may video niyan. Bakit? Dahil alam nyo mga kapatid, pag maipost yan sa video, sa YouTube, delikado talaga ang makakita nun. Ay, challenge natin nila. No? Challenge na yung buo. I-post ninyo. Tulad sa debate namin ni Ramel Parva, di ba? Sino ang naghamon? Ang Katoliko ba? Hindi. Kaya yung mga moderator na sa debating yan, yung moderator INC ang nag-request. Okay. Ang dami nating natutunan ngayon. Bagong term ni Miss Michelle Hapena, isang INC vlogger, mga kapatid, no? Na meron siyang, prestigious belief, occultism. Tuloy natin. Again, ang turo ng Panginoon Diyos, unang-una, mahalin mo ang iyong kaaway. Tama naman. Kaya nga, narinig nyo ba na namimersonal tayo sa kanila? Hindi naman. Di ba? Sila ang grabe talaga ang pamimersonal. Ayon kay sa mga santo, St. John Chrysostom, na hindi natin ituturing silang kalaban. Ngunit, parang doktor na nagbibigay ng gamot para sa nangangailangan. Yan. Tuloy natin. Dahil wala tayong karapatang humingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos kung hindi ka marunong umunawa at magpatawad ng iyong kapwa. Hindi tinuro ng Panginoon Diyos na ikay makipagdebate. Nako, kung gayon na hindi itinuro ng Diyos na ikay makipagdebate, ano yung ginawa ng mga ministro? Pakita natin. No? Yung debate nila ni Father Darwin. Na ang aklat mismo, di mo ba alam na ang
INC mismo ay nakipagdebate. Pero kung binanatan mo na hindi itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo ang pakipagdebate, iba't yung INC na inaniban mo, yung mga ministro, mula pa ni Ministro Liwanag, Ministro Rizalito Ocampo, Ministro Vivar, bago yon si Liwanag, meron si Vivar, bago yon si Ocampo, si Parba. Oh, yun ang pambato nila sa debate. Baka di mo alam yan. Oh, kaya suriin mong mabuti yung pahayag mo, no? Bago ka magsabi na mali yan. Oh, sandali hanapin ko yung debate nila ni Father Darwin. Yung debate nila ni Father Darwin at na ang aklat mismo, ang aklat mismo ng INC ay muntik na. Muntik na pinabulaan ni Ramel Parba. Kita nyo ba yun? Sandali, inanap ko. Di ko pa makita yon. Ang debate nila ni Parba. Sandali, inanap muna natin. Ang daming mga aklat Katoliko na kanilang pinag-chop-chop. Kaya nga, ang ating ginawa, Miss Michelle, sinagot lang namin. Itinuwid yung ginawa ng mga ministro mo. Okay. Sandali eto, tuloy natin. Ituloy natin, Ituloy natin si Miss Michelle. Tama po ba ako o mali, mga mahal nating manunood at mga kababayan? 'Di ba? Kung talagang malinis ang ating puso at isipan at makadiyos tayo, maganda ang ituturo natin sa ating kapwa, mapa-iglesia ka man, mapa-muslim ka man, mapa-born again ka. So, ma-iglesia ka man, born again ka man. Ngayon, pakinggan natin kung paano magsalita itong mga kasama mong INC. Alam mo ba kung paano magsalita itong mga kasama mong INC? Pero bago dyan, ito pa, sa debate namin, Miss Michelle, ni Parba, alam mo ba, mirong pahayag sa pasugo na pinabulaanan ni Parba. Bakit? Tinanong ko siya sa cross-examination na natalikod ang unang iglesia. Abay, pinabulaanan niya. Yun umanong salitang natalikod ang unang iglesia, galing ko lang. Ito, Cebuano ito na debate. Ang pandaraya sa Sandali. debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. Sandali. Ito ang mga palusot na ng mga INC, no? Na iglesia ni Manalo Bandaraya, pero kung tingnan natin, sila'y umanib mismo sa sikta na akala nila ang tunay na iglesia ni Kristo. Ngunit, ang naturang sikta, mga kapatid, ay tatag ni Felix Manalo. Sandali hinanap ko yung kay Parba. At yung
grabing pagmumura talaga ni Sinita sa akin. Oh, ito, pakinggan niyo si Sinita. Kasama ninyo yan. Pagkatapos kami ang Antikristo at ang tatak ng Antikristo ay 666. Pwede talibong mangmang ka talaga. Sinungaling, magdaraya, manluloko kayo. Manluloko po yung grupong yan, yung mga depensor katoliko. Lalo na itong si Burno. Oh, pati na si Kaburnok, ha? Binanggit niya. Oh, ano masasabi mo sa mga kasama mo? Adi po ba, kahit ikaw mismo, grabe ang pagmumura mo noon? Tinatalakay na natin? Tuloy natin. Mapael Shaddai ka man. Igalang natin ang bawat isa. Magbigayan tayo at makipag-agrumento tayo sa tamang paraan. Kuwari ay sinabi ng ka-agrumento mo na Iglesia ni Cristo. Ito ang paniniwala namin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Humanap ka ngayon, ang tamang pakikipagdebate, humanap ka na nakasulat sa Bible na etong talata na to ay nagsasabi na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya tao, na hindi siya tao at may ama na nagturo sa kanya. Mali po. Hindi aral ng simbahang katoliko na ang ating Panginoon Jesucristo hindi tao, Miss Michelle. Ang aral ng simbahang katoliko, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya kung ang aral ninyo ay si Kristo'y hindi Diyos, yun ang dapat ipakita ninyo. Asan ba sa Biblia na sinabing ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Wala kang mabasa niyan. Ha? Na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Kaya, ang ating mga kapatid, kung tatanungin daw ang INC, saan sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, ito daw ang dapat sagot. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. So imagine, pagtatanungin daw ang INC na asan mabasa na siya hindi Diyos, ang sagot diyan, hindi dapat yan hanapin, hindi dapat yan tanungin. Kaya, yung sinabi mong dapat patunayan na si Kristo'y hindi tao, mali ka. Dahil ang opisyal na aral ng simbahang katoliko, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Dual nature. Tunay na Diyos, tunay na tao. Yun ang opisyal na aral. Kaya mali yung sinabing, ipakita mo sa Biblia na siya hindi tao. Okay, tuloy natin. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya sinabi na siya ang magiging daan patungo sa ating Panginoon. Ano daw? Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang daan patungo. Aba, Miss Michelle. Tao na hindi siya tao at may ama na nagturo sa kanya. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya sinabi na siya ang magiging daan patungo sa ating Panginoon. Ang dapat po na tamang debate doon, humanap ka ng talata na pwede mong pasinungalingan. So dito, napansin nyo, nagsusuwagan ang pahayag mo, Miss Michelle. Sabi mo, walang utos ang Diyos na makipagdebate. Ngayon, nagtalakay ka na dapat sa debate, ito, patunayan ninyo, ipakita ninyo sa Bible na si Kristo ay hindi tao.
Mali yan, O, dito lang tayo, tatalakayin pa natin ito sa susunod, mga kapatid. Basta, ang daming bago nating natutunan dito ni Miss Michelle, ano? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.